Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layo ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Buhat kay Juan, sa 7 simbahan sa Asya, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa inyo, nanlalamig ka sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Kakanin ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Kakanin ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakanin ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kakanin ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Malapit na si Jesus sa Jericho, at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara, magnilay po tayo sa simula ng bagong linggong ito. Dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. My dear friends, ang ating gospel reading today, we hear Jesus healing the blind man in the city of Jericho. Marami na tayong narinig na reflections about healing blind men.
paghihilom ni Jesus ng mga bulag, marami rin tayo narinig tungkol sa koneksyon ng spiritual blindness sa physical blindness at koneksyon ng physical healing sa spiritual healing. Pero sa pagninilay natin ngayon, meron po kung panibagong take ika nga ng pagninilay natin tungkol dito sa miracle na ginawa ni Jesus. Meron po tayong tatlong letter P, madaling tandaan. Unang letter P is pass by. Magandang maintindihan po natin yung konteksto ng paghihilom na ito. Jesus is on his way to Jerusalem and he had to pass by the city of Jericho. Sinasabi po ang Jericho ang oldest and lowest city in the world. At kailangan niyang dumaan dito. Pero sa pagdaan niya dito, nadaanan niya itong bulag na lalaki sa ating ebanghelyo. Na malamang sa lamang, dinadaanan din, pinapasbayan din po ng mga tao. Most likely, hindi pinapansin, dinadaan-daanan, nilalagpasan lang po. Pero nakita natin dito sa ating gospel reading, hindi pinalagpas ni Jesus ang pagkakataon na gumawa ng mabuti. Hindi niya hinayaang mag-pass by itong opportunity na ito, hindi lamang para pagalingin itong may sakit, kundi higit sa lahat, gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Pag-isipan natin to mga kapatid, matatapos na naman po ang taon. Pinalipas lang ba natin ang taong ito? Pinalagpas lang ba natin ang mga opportunities na binibigay sa atin ng Panginoon? O magandang matularan natin siguro sa mga nalalabing araw ng taong ito na gumawa ng kabutihan at huwag palagpasin ang mga opportunity na ito na binibigay sa atin ng Panginoon. My dear friends, let us not let the opportunity to do good simply pass by. Sapagkat sabi nga, kapag itong pagkakataong ito'y pinalipas natin, baka hindi na po natin mabalikan. Maganda na habang nandyan pa, gumawa na tayo ng kabutihan, huwag na nating palipasin pa. Yan ang ibig sabihin ng pass by. Pangalawang letter P is persevere. At makikita natin dito yung pagsusumikap nitong lalaking bulag on several occasions. Una occasion, siguro nung narinig niyang may commotion na dumarating si Jesus. Hindi tumigil ang kanyang pagsusumikap, yung kanyang pagpapersevere para kahit papaano makalapit kay Jesus o mapansin ni Jesus. Pero maganda din natin makita yung pagpapersevere ng faith nitong bulag na ito sa ating ebanghelyo. Makikita po ito sa linyang kanyang binitawan. First time, narinig niya na dumaraan si Jesus. Ano yung sabi niya? Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Una muna yun eh. Alam lang niya, Jesus sa taga Nazaret. Pero yung second time, sinabi niya, Jesus, anak ni David. At mga kapatid, makikita natin dito yung progression ng pananampalataya. Na si Jesus ay hindi lamang ordinaryong tao, kundi siya ay mayroong espesyal na katungkulan. Siya ay mayroong espesyal na titulo. Siya ay anak ni David. Siya ang Mesiyas. May pagpupursige, may paglago sa pananampalataya. At magandang pagnilayan din natin, matatapos na naman po ang taon mga kapatid. Lumago po ba tayo sa pananampalataya ngayong taong ito? Meron bang progress? Meron ba tayong perseverance? O same lang? Nakakalungkot naman po kung hindi po tayo umaabante at di tayo nagsusumikap, lalo po sa buhay na ating pananampalataya. Nararapat lamang po na mag-persevere tayo. Hindi po masamang maging makulit sa Panginoon, lalo kung tungkol sa panalangin, lalo tungkol sa pananampalataya. Okay lang maging makulit kay Lord. Siguro nga ito yung basihan na tayo ay lumalago, na tayo nagsusumikap at umaabante. Kaya nararapat lamang, tignan ang sarili bago matapos ang taon, umabante na ba ako sa aking estado ng pananampalataya? Persevere. Pangatlo, panguling letter P ay praise. Sa ending ng ating ebanghelyo, ano nangyari? Nung napagaling siya ni Jesus,
siya ay nagpasalamat sa Diyos, siya ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, maganda pag-isipan natin ito. Kapag tayo ba'y nakatanggap ng pabor, tayo ba'y nakatanggap ng sagot sa ating panalangin, kapag tayo po ay napagbigyan ng Panginoon sa ating kahilingan, ang normal, natural, at agaran po ba nating tugon ay pagpupuri sa Diyos. Is our normal response praising the Lord. Kasi minsan, real talk lang po, minsan, pag nakuha na natin ang gusto natin sa Panginoon, nakakalimutan na natin siya. Pag nakuha natin ang gusto natin, balik na naman po tayo sa dati. Pag nakuha na natin yung ating kahilingan, sa totoo lang, minsan, nakakaligtaan na natin, manalangin ulit. At mga kapatid, ang panalangin natin ay maging matibay tayo sa ating pagpupuri at pasalamat sa Diyos. Praise the Lord every day. Thank the Lord every day. At siguro nga sa mga nalalabing araw ng taong ito, sana'y gamitin natin bilang pagpupuri at pasalamat sa Diyos na hindi nagpabaya sa atin, lalo po sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Tatlong letter P, madaling tandaan, panibagong paraan upang makita natin ang kwento ng paghihilom ni Jesus ng bulag sa bayan ng Jericho. Pass by, persevere, praise. Sa pagdaan natin sa buhay, huwag din nating lagpasan ang pagkakataong gumawa ng kabutihan. Lagi tayong umusad. Tayo nawa ay magkaroon ng pag-abante pagdating sa ating pananampalataya. At higit sa lahat, sa bawat araw ng ating buhay, magpuri sa Diyos. Praise the Lord, thank the Lord, every day. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat kami sa panahon kung saan kami ay naglalakbay dito sa mundo, at sa paglalakbay na ito, binibigyan mo kami ng pagkakataon upang makagawa ng kabutihan. Huwag sana po naming palipasin ang mapagkakataong ito. Sa halip, gamitin ito upang kami po ay lumago sa pananampalataya. Kami po ay maging mas mabuting tao sa Diyos at sa kapwa. At dahil dito, Panginoon, ang hinihiling namin, araw-araw ng buhay namin ay papurihan ka at pasalamatan ka. Palalahanin mo kami, Panginoon, palagi na ang aming buhay ay dapat nilikha at dapat naming isabuhay ang aming misyon na magbigay ng papuri at pasalamat sa iyo kahit anong mangyari. Na kami palagi ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang iyong binibigay sa amin kahit na kami ay hindi karapat-dapat. Hindi na ito sana ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating paikisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Nako, sandali na lang po, matatapos na po ang taon. Kaya muli, paalala sa ating lahat, huwag nating palipasin lang ang taong ito na parang wala lang. Muli, pagsumikapan po natin maging mabuti araw-araw. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.